Nang mag-search ako online at pumunta sa mga tindahan, nagulat ako sa presyo ng modernong bathtub na gawa sa artificial na bato, lalo na yung architectural konkreto. Ang presyo nila ay nagsisimula sa ilang libong dolyar at umaabot pa sa sobrang taas. Yung pinakamurang artificial stone bathtub na matagal nang nakadisplay, diskwento na, pero $1,000 pa rin. Samantalang yung karaniwang concrete bathtub, humihingi sila ng $5,000. Kahit saan ka pa, konkreto pa rin yan. Oo, mga kasama kong kapitalista, bakit kayo naniningil ng sobrang laki para lang makaligo ang mga tao? Mali yan. Sa harap nyo mismo, susubukan kong gumawa ng totoong designer na bathtub na mas mura pa kaysa sa gastos ng delivery lang ng bathtub na gawa sa artificial na bato, lalo na kung gawa sa konkreto. At ang bathtub na ito, napakadaling gawin kaya kahit sino na gustong magkaroon ng bathtub na parang sa mga oligarko, pero may simpleng kita lang gaya ng karamihan sa ating hindi mayamang post-Soviet na lugar, kayang-kaya ring ulitin. Ang bathtub na gagawin natin ay magaan at madaling ilipat kaya't masaya itong gawin ng lahat, pati babae, estudyante, pensyonado at mga kolehiyala. Wala rin sa mga pangunahing problema ng batong at konkretong bathtub ang bathtub na ito dahil gawa ito sa pinakaabot-kayang materyales. Mga kanta ni Yasha Kosyak. Dahil simple ang mga solusyon sa konstruksyon, naniniwala akong isa itong malaking tagumpay sa abot kayang paggawa at pagkukumpuni. Kaya isa-isahin natin ang lahat. Kamusta sa inyong lahat? Para gawin ang makabagong banyong ito, bumili ako ng kaunting Penoplex Comfort na may kapal na 3 sentimetro lang bawat piraso. Pagkatapos, kailangan mo ng isang bagay na may ngipin. Halimbawa, tulad ng ganitong ngipin na spatula. Gamit ang simpleng kasangkapang ito, hindi ako tinatamad. Binibigyan ko ng gaspang ang makinis na mga piraso ng EPS. Ginagaspang ko ang 6 na piraso sa magkabilang panig. Kailangan ko ng construction na kutsilyo na may palitang talim. Pinuputol ko ang fiberglass mesh na singlaki ng expanded polystyrene sheet. Sa paggawa ng ganitong paliguan, kaunting kasangkapan lang ang kailangan. Pagkatapos, gamit ko ang foam gun at polyurethane adhesive foam. Nilalagay ko ang pandikit at idinidikit ang fiberglass mesh. Kapag tumigas na, pwede mo nang baluktutin ang sheet. Kaya kong baluktutin ang sheet gamit kamay lang. Sa pamamagitan ng Penoplex Bender, mas madali itong gawin dahil kahit magaan at matibay ang expanded polystyrene, matigas ito kapag binabaluktot. Napakasimple ng pagkakagawa. Sana ay malinaw mula sa mga kuhang ito. Kung susubukan mong baluktutin ng walang nakadikit na mesh, siguradong mababasag ang sheet. Pero sa ganitong paraan, ayos na ayos. Kumuha ako ng lumang sinturon at kahoy para pantayin ang pressure. Mas mainam na iwan ang sheet ng ilang oras. Matagal nang malamig sa labas kaya pinapasok sa garahe ang matandang asong sanay sa bakuran. Tulad ng ibang matitigas, ang ulong matatanda, gusto niyang sumunod sa sariling patakaran. Mainit ang sahig sa bahay kaya hindi komportable ang aso, hindi masaya tumanda. Pinagdikit ko ang 2 piraso sa gilid at pinisil gamit ang mabigat na bagay. Pagkatapos i-unroll mula sa EPPS, hindi na kailangang baluktutin ang sheet kundi ituwid. Lumalambot ang material, parang plastilina ang gilid. Napakahalaga na ang mga batya ay mayroong bahagyang pagkahilig na sinusubukan kong tiyakin. Sinukat ko ang aming acrylic bathtub at napansin kong dapat 50 sentimetro ang pinakamainam na lapad ng ilalim. Minarkahan ko na ang lapad at gitna bilang paghahanda. Nagawa na ng lambat ang tungkulin nito, kaya pwede na itong tanggalin. Pwede pa itong magamit muli at magagamit sa pagbaluktot ng susunod na piraso. Sa pinatuyong pirasong 50 sentimetro ang lapad, minarkahan ko kung saan ito tumatama sa mga linya sa ilalim ng batya mula sa magkabilang gilid. Ang layo ay naging 18 sentimetro bawat isa. Pagkatapos kong bigyan ng tamang pagkahilig ang piraso, sinukat ko mula ibaba hanggang sa mga marka. 10 sentimetro ang nakuha ko, kaya minarkahan ko rin ng 10 sentimetro sa gitna ng kabilang panig. Pagkatapos, kinukuha ko ang nababaluktot na metrong panukat, iniikot ito gamit ang tulong ng isa pang kamay
pinagtutugma ang 3 punto at gumuguhit ng linya. Maganda kung may tutulong sa'yo. Kung pumasok sa eskwela ang katulong mo, pwede kang gumamit ng clamp. Pinuputol ko ang sobrang bahagi gamit ang kutsilyo. Pinagtutugma ko. Tinitiyak kung tama ang gusto kong pagkakakiling. Ginagawa kong malinaw na nakikita ang mga marka. Nagmamarka ako ng 3-6 cm mula sa gilid ng papel. Pwede namang mas maliit, pinagtutugma ko ang mga marka at gumuguhit ako ng linya o arko. Naglalagay ako ng pandikit sa nakakurba at sa arko. Hinihintay tumigas ng kaunti, tapos idinidikit ko ang unang bahagi gamit ang foam. Mas maginhawa magtrabaho dahil mas mabilis dumikit. Sa pamamagitan ng karanasan, tinutukoy ko ang kinakailangang minimum na haba ng bathtub para sa isang taong may karaniwang taas. Nagiging maayos naman, kaya pinapalawig ko ang mga guhit ng marka sa ilalim. Iniikot ko rin ang pangalawang Penoplex sheet gaya ng una. Minarkahan ko ulit mula sa magkabilang gilid ng 18 sentimetro. Tiningnan kung tugma ang mga marka. Tapos, minarkahan naman ng 10 sentimetro sa kabilang dulo ng sheet. Ginamit ko ang pangalawang kamay at flexible na ruler para gumuhit ng tuwid na linya. Para sa di gaanong interesado sa 3D modeling ko, narito ang 18 cm mula simula ng linya sa marka at 10 cm papunta sa isa pang marka. Para maulit ang aking karanasan, sa minimum na haba ng bathtub, nagdagdag ako ng 7 sentimetro. Ang mga marka sa mga linya ng ilalim ay iginuhit ko ng ganito. Sa ganitong paraan, mas humahaba pa ang ilalim ng bathtub. Ito ay isang elite na bathtub kahit mura, at ang mga elite na bathtub ay di kailanman maiikli. Ngayon, ginagawa ko ang arko sa ilalim habang tumitigas ang foam, hindi ko ito iginuguhit. Pinuputol ko rin ang tumigas na pandikit sa unang sheet. Idinikit ko ang pangalawang sheet. Naglagay ako ng suporta mula sa mga kahoy at napansin kong pwede ko nang baguhin ang hugis ng bathtub, kaya gusto kong mag-eksperimento. Sa susunod na sheet, pinutol ko ang isang kapat sa mahabang gilid at nang inilapat ko, napagtanto kong himala ito. Kung mas mahaba pa ang ilalim, kulang na sana ang sheet at kailangan ko pang magdugtong. Kung ang ilalim ay hanggang 100 at 57 sentimetro isang sheet, bawat gilid ng tagiliran ay sapat na. Pagkatapos, isang simpleng proseso ng pag-aayos ng hugis at pagputol ng mga bagong panibagong bahagi ng tagiliran. Itutuloy. Pakiusap sa mga regular na manonood, paki-share ang video na ito. Sigurado akong malaking tulong ang impormasyong ito sa iba. Hanggang sa minatapagkita. Naglalagay ako ng pandikit at foam. Pinatutuyo ng kaunti, saka idinidikit ang unang gilid. Inaayos ko, nilalagyan ng pandikit at idinidikit ang pangalawang gilid. Taglamig, duwentan sa labas. Dahil malamig sa garahe, mabagal matuyo ang pandikit kumpara sa tag-init, kaya pansamantala kong inaayos ang pyesa gamit tornilyo at pako. Natuyo na ang pandikit at nagampanan na ng mga pangkabit ang tungkulin nila. Halos walang nasasayang sa proseso ng paggawa at magagamit ng maayos ang mga tira-tirang materyales. Kaya mas malalim pa ang magiging batya kaysa sa orihinal kong plano.
Pinuputol ko ang mga sulok. Pinutol ko ang hindi nagamit na yero para sa batya na 2 metro ang haba at 80 sentimetro ang lapad sa itaas ng mga pader. Nakagamit lang ako ng kalahati at 5 standard na piraso ng 3 cm na Penoplex Comfort. Pagkatapos, masigasig kong ginamit ang cutter, pinutol ang mga sobra. Gumugupit ako ng tatsulok mula sa tira-tirang gilid at dinidikit sa mga dapat takpan. Ang matulis na sulok ng tira ay tugma sa anggulo ng mga butas o siwang, teknolohiya. Bilang intuitive na designer, nakikita kong mas maganda ang resulta ng bathtub kaysa sa inaasahan ko bago simulan ito. Sigurado ako dumating na ang oras para alisin ang intriga at ikwento kung ano ang kahon na ito. Kung saan ako kumukuha ng mga gamit na wala naman talaga ako. Habang sa loob nito ay unti-unting nabubuo ang susunod na kinakailangang gamit. Nagbiro lang ako sa foam gun pero binili ko rin talaga. Ginawa kong 57 sentimetro ang taas ng batya ng bathtub. Mas mataas kaysa sa karaniwang hindi designer na bathtub. Alam ng regular na manonood ng mga awit ni Yasha Kosyak na matagal ko nang gamit ang extruded polystyrene foam o Penoplex para sa aking mga likha. Sa totoo, hindi ito ang pangunahing gamit ng material dahil ang Penoplex ay pang-insulation talaga. Minsan, nalaman ko na sa mahusay na thermal insulation, kinakabit ang Penoplex sa harapan ng gusali at pinaplastar gamit ang fiberglass mesh at insulation mixtures. Nabubuo ito sa ibabaw ng base reinforcing layer, kaya pwede mo nang lagyan ng masilya, pintura, karayet, Vyromix o kahit ano pa. Doon ko naisip maglagay ng base reinforcing layer sa magkabilang panig. Lumampas sa inaasahan ang resulta. Naging matibay na composite material ito mula sa abot kaya at environment-friendly na sangkap. Parang ang bathtub ay gawa sa 3D Penoplex puzzle. Masaya ako sa sarili ko ngayon bilang intuitive designer. Nang makita ko kung paano ginagawa ng Bambu Lab HDWS ang suporta, naisip kong gumamit din ng brace at suporta sa proyekto ko. Dahil dito, nagiging mas bilugan at kaaya-aya ang itaas na gilid ng side panel. Dapat may labasan ng tubig ang bawat batya at bahagyang nakahilig ang ilalim. At kung sa paggawa ng shower tray ay nilutas ko ang pagbabago ng taas sa pamamagitan ng pagpapakapal ng layer ng semento, sa batya naman ay nagdesisyon akong maging mas tuso. Tulad ng karaniwan sa karamihan ng mga designer na batya. Nilagay ko ang sipon sa gitna ng ilalim, idinikit pansamantala ang unang bilog na bagay at naglagay ng suporta mula sa kahoy na piraso. Ngayon, ang ilalim ay magkakaroon ng malinaw na pagkahilig papunta sa gitna. Nakitang-kita kapag inilalapit mo ang kahit anong tuwid na bagay. Naglagay ako ng 2 suporta para mas matibay at maayos ang umbok. Lumapad ang mga gilid at naging mas mababa kaysa sa simula at dulo ng banyera. Stereometrya nga, kaya para mas matibay ang suporta, dinikit ko ang mga piraso mula sa mga tira-tirang materyales. EPS. Ngayon, pwede nang maglaro ng bote-botehan at banyerahan, kaya maganda ang balanse ng ginawa. Ang mga maliit na depekto mula sa cutter ay pwedeng pakinisin gamit ang liha.
Ngayon, ang banyera ay nakasandal na sa lahat ng 10 puntos. Sapat at matibay ako para sa susunod na gagawin, may karanasan na rin ako. Paborito kong simulan ang pagprint ng mga modelo sa aming kusina. Naghahalo ako ng waterproofing batch at ang nozzle pati spatula ay kasing ganda ng reviews sa Maker World. Halos hindi sumisipsip o nagpapadaan ng tubig ang Penoplex. Kaya sapat ng lagyan ng waterproofing ang dugtungan lang dahil ang glue foam ay maaaring bahagyang magpadala ng tubig. Dahil dito, nakakatipid ako sa waterproofing at pag-install nito. Pagkatapos, ginagamit ko ang plaster alkali-resistant na fiberglass mesh na may sukat na 5 sa 5 mm ang mga butas at may densidad na 160 gramo bawat metro kwadrado. Gumagawa ako ng simple pattern, gumugupit at pansamantalang kinakabit ang mesh gamit maiikling tornilyo para maiwasan ang tuloy-tuloy na butas. Gumagawa ako ng pandikit para sa thermal insulation. Ang susunod na gawain ay hindi naman mas mahirap kaysa sa nauna. Ayon sa gamit nito, ang Penoplex ay aktibong ginagamit sa pag-i-insulate ng mga bahay na gawa sa kahoy na balangkas at gasobetong bahay. Ang tamang mga paraan ng pagkalkula ng mga materyales at kapal, maayos na pag-install at tamang pagtatapos ay nagbibigay ng pinakamataas na thermal efficiency ng mga gusali. Ang Penoplex ay matibay at maaasahan. Nagbibigay ng selyadong, hindi tinatagos ng hangin na estruktura at tumatagal ng higit 50 taon. Ang material ay ekolohikal na ligtas at may napatunayang resistensya sa mga mikrobyo. Kaya't ligtas ito para sa kalusugan at kapaligiran. Madaling pag-install ay nakakatipid ng oras at gastos at nagpapalakas pa ng tibay ng magagaan na gusali. Masarap at kapaki-pakinabang magtrabaho gamit ang kamay. Mas mababa ang tsansa ng Alzheimer's at kung magkakaroon man, mas huli ito sa mga nagtatrabaho gamit ang kamay kaysa sa mga bumibili lang ng bagong bathtub at kumikita sa pabrika. Dahil manipis ang plaster, hindi kailangan ng kasanayan ng plasterer at nagtatrabaho ako sa masisikip na lugar. Sa maliit na garahe na 3x6 metro, 2 metrong workbench welding table ang nakalagay na tinawag kong Ramstein dahil sa laki at tibay. Nandoon na ang printer at iba pang gamit. Si Lola, ang matandang aso, ay malaki rin ang espasyo dahil sa paggalang sa matatanda. Nagtatrabaho ako sa maliit na espasyo malapit sa gate. Nagmumukhang maluwag ang lugar sa wide-angle lens ng GoPro ko, pero kaunti lang talaga ang espasyo. Ayos lang din naman magtrabaho dito. Ibig sabihin, pwede kang gumawa ng ganitong bathtub kahit sa maliit na apartment habang may ginagawa o nire-repair. Gamit ang malapad na spatula, sinusubukan kong gawing pantay ang ibabaw. Kung kulang ang halo para mapantay, dinadagdagan ko at pinapantay ulit gamit ang spatula. Madali lang ang trabahong ito at kaya ng kahit sino. Layunin nitong makakuha ng halos libreng designer bathtub. Ama, ina, violinista, pianista, o estudyante, basta gusto nila, kaya nila ito. Sa channel ni Yasha Kosiak, madalas kong ipinapakita ang paggawa ng compact na estruktura sa bakuran. Pero sa bawat pagkakataon na gumagawa ako ng bago, talagang nadadala ako ng husto. At ang pagkaalam na ang laki ng natitipid ko ay nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Sobrang mahal ng mga ganitong bagay, kaya ang natipid mong pera ay parang kita na rin. Nagtitigas na ang halo, kaya pwede na itong ayusin gamit ang construction knife. Buong tibay nito ay makakamit sa loob ng 28 araw at madali pa itong trabahuhin sa unang araw.
Pagkatapos ng 3D printing ng komplikadong hugis, tinatanggal ang suporta. Muling naghahalo ako ng waterproofing. Ayos na ang hulma, pero kulang pa sa tibay ang bathtub. Sa labas, tinatakan ko ang mga dugtungan gamit ang moisture-resistant na waterproofing, katulad ng ginamit ko noong gumawa ako ng makabago at agad na mainit na bubong sa proyektong bahay sa halagang $1,000. Tinatakan ko sa loob gamit ang waterproofing. Katulad lang ito ng ginamit ko sa makabagong mini pool. Kaunti na lang natira kaya sa loob ko lang ginagamit. Ang aming mini baseng paliguan, 70% styrofoam ay matagumpay na nasubukan sa 3 season at nalampasan ang malamig na taglamig. Magkahawig ang teknolohiya sa paggawa ng paliguan, kaya tiwala akong magiging matagumpay ang proyektong ito. Mas mababa ang demand sa paliguan kaysa outdoor mini baseng. Pinupuno ang tubig dito ng hanggang 1 oras. Kadalasan, walang nagyayelong lamig sa mga bahay. Susunod, gawin din sa loob tulad ng sa labas. Dumarating na ang susunod na yugto. Paggawa ng composite na paliguan gamit ang sandwich composite na epekto, kung saan ang Penoplex ang pangunahing tagapuno. Bukod pa rito, dahil sa mahusay na thermal efficiency nito, mas mabagal lumamig ang tubig dito kumpara sa paliguan na gawa sa artipisyal na bato at architectural concrete. Dahil sa malaking thermal mass nila, mabilis nilang hinihigop ang init mula sa tubig, kaya hindi natutuwa ang mahilig sa mainit na paliguan. Sa 2026, 10 taon na mula nang tumigil ako sa pagbibiro at nag-upload ng unang matinong video sa channel, mga kanta ni Yasha Kosiak. Para sa petsang iyon, naghanda ako ng serye ng mga video kung saan maikli kong ikinuwento ang lahat ng aking mga nagawa sa loob ng 10 taon. Kasama roon ang tungkol sa mga do-it-yourself projects at sobrang murang konstruksyon. Kung interesado kayo, panoorin nyo. Nasa ibaba ang link. Ang overlap ng lambat sa isa pa ay dapat hindi bababa sa 10 sentimetro. Hindi mainit sa garahe kaya bumili ako ng winter na halo na mabilis tumigas kahit malamig. Kaya kinailangan kong maghalo ng kaunting bagong timpla para magkaroon ng pagkakataon na maayos na mapantay lahat gamit ang malapad na spatula. Sa paggawa ng designer na katawan, gumamit lang ako ng 1.5 sako ng 25 kg halo 15M mesh 0.5 piraso ng expanded polystyrene, kaunting glue foam at konting waterproofing. Nagtrabaho lang ako ng 1.5 oras kada araw ng ilang araw. Matapos kong kwentahin, napansin kong ang kabuuang halaga ng materyales ay halos hindi lalampas sa $30, 2,500 Russian rubles o 100 Belarusian rubles, o maximum $40. Kung bibilhin agad lahat ng materyales at hindi tipirin, kaunting pag-aayos na lang sa bagong tumigas na layer ang kailangan. Habang ginagawa ko, napansin kong mas baluktot ang isang gilid dahil tantya-tantya lang ang paggawa ko. Pero ang sariwang tabla na ginamit ko ay mahusay nag-ayos ng lahat. Sa tingin ko, default na ang konkreto na finish dahil madaling mapagkamalang konkreto ang bathtub. Konting kinis lang sa ibabaw, magmumukha na itong modernong concrete bathtub na umaabot sa $5,000. Itinatago ko na ang ebidensya na 70% Penoplex ang bathtub na ito. Kung tatawag ako ng mga 5 malalakas na lalaki at hihilingin sa kanila na magkunwaring hirap na hirap silang buhatin ang bathtub na ito, na parang totoong konkretong bathtub na may bigat na 300 kilo, siguradong iisipin ng mga kapitbahay. Kapag nakita nila, nabigla akong yumaman ng sobra dahil nagkaroon ako ng ganitong klaseng designer na bathtub. Gusto ko ng mas elegante at pino kaysa sa malamig at walang buhay na konkretong disenyo. Bumili ako ng masilyang semento at nag-practice muna sa isang gilid. Nagawa ko naman, kaya pinatalikod ko ang bathtub. Mas madali palang magmasilya kapag nakatagilid ito. Bakit kaya hindi ko agad naisip gumamit ng semento noon? Hindi ito natatakot sa tubig, moisture, lamig o kondensasyon.
Sanay ang mga Amerikano sa paggamit ng gypsum na masilya, kaya pati tayo nadala. Lahat ng ito ay dahil sa gypsum board na inimbento noong ika-19 na siglo ni Agustin Saquet sa Amerika, ang may-ari ng pabrika ng papel. Itong tusong ito ay naghahanap ng bagong merkado para sa paggamit ng kanyang papel. Kaya mabilis siyang kumuha ng patent para sa imbensyon at napaniwala niya ang lahat na napakaganda nito. Gypsum board ni Saquet. Gawa ito sa 10 patong ng papel na pinagdugtong gamit manipis na gypsum. Napansin ng Amerikanong inhinyero na si Clarence Utzman ang labis na paggamit ng papel ng magnate, kaya nagpapatent siya ng gypsum board na ginagamit pa rin ngayon. Karaniwang pinapakinis ito gamit ang gypsum at acrylic masilya na madaling masira kapag nabasa. Mukhang may sabwatan dito. Maraming murang o halos libreng paraan para tapusin ang ganitong banyo. Halimbawa, pwedeng lagyan ng pangkulay ang ilang batch ng masilya, ipahid, pakinisin at siguradong parang marmol ang resulta. Maaaring suportahan ang mga murang inobasyon na ipinakikilala sa channel ng mga kanta ni Yasha Kosyaka sa pamamagitan ng pindutang sponsor sa YouTube. Para sa mga manonood mula sa Russia, pwede rin itong gawin sa pamamagitan ng Boosty. Ang link ay nasa ilalim ng video. Matapos kong gawin ang sliding gate na 70% Penoplex, may natira akong finishing material. Kung gagamitin ko ito, magmumukhang artificial stone ang bathtub, kaya naisipan kong gamitin ito. Ito ay magaspang na buhangin na may iba't ibang kulay na hinalo sa waterproof na base. Sa finishing ng bathtub, pwede kang gumastos ng $20, kaya ang kabuuan kasama finishing ay $50 lang. Katumbas ito ng 4,000 Russian rubles o 150 Belarusian rubles. Ayokong punuin ng sobrang impormasyon ang video na ito, kaya sa susunod na video, susubukan ko ang bathtub para sa leak test, maglalagay ng siphon sa drainage, at pag-iisipan kung paano at saan ito ilalagay kasama ang finishing sa loob. Bukas pa yan na tanong. Natutuwa ako sa inyong payo. Wala pa ring finishing ang ating mini swimming pool hanggang ngayon. Hindi ito gaanong nakaapekto sa leak test at kalidad ng paliligo, pero bathtub pa rin ito at kailangan pa rin ng finishing sa loob. I-like nyo ang video. Mag-subscribe kayo sa channel ng mga kanta ni Yasha Kosyaka. Mag-subscribe din kayo sa YouTube, Grupo, VK TikTok at Gen. Lahat ng link ay nasa ilalim ng video. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong ma-update kayo ng dalawang reyna. Kapayapaan sa buong mundo. Salamat.